So guys, by the way nga pala, may pag-usapan tayong malaga na dapat yung maintindihan. Kung nagsisimula ka sa isang negosyo, parang kumbaga parang tututo kang mag-aral at paano ka gumalaw, paano ka kumilos, at paano ka mag-isip. Hindi naman ibig sabihin na nagsimula ka sa negosyo na agad-agad kang kikita. Guys, sa larong negosyo, pag negosyo, usapan kung gaano ka baka ganda yung gusto mong mangyari, kung ano yung deepest why mo at paano mo ma-handle yung sarili mo. Matututo ka kasi sa learn from your scratch. Kumbaga, meron nagsabi na hindi mo kaya yan, wala kang mararating, huwag kang mapanghinaan. Ang gawin mo dun, yun yung gagawin mo para maging matibay ka, para maging malakas ka. Hindi yung pag sinabing gano'n maduduwag ka na. More failure and more mistake. Learn from scratch. Scratch kasi sinabi kong learn from scratch. Doon ka matututo sa mga pagkakamali mo na paulit-ulit na rejection at failure sa buhay. Kasi piniprepare ka lang sa bagay na gusto mong mangyari, gusto mong makuha, mga bahay, mga kotse, ari-arian, at kung ano-ano pa na pwede mong makuha. This year, this now. Kung tututo ka namang mag-take ng action, paano mo matututunan lumaki kung hindi mo aralin? Paano ka gagaling sa pagmamaneho ng isang sasakyan kung hindi mo aralin? Wala kasing shortcut. Kaya sinabi ko na walang shortcut. Yung dadanasin mo kasi yung failure mo, matinding pagkakamali para matutunan mo isang bagay. Kasi habang nagkakamali tayo, doon tayo natututo. Sa mapagkakamali, doon tayo gumagaling, doon tayo nagkakaroon ng lakas ng loob para harapin yung panibagong bukas. So tanong ko sa iyo, hanggang kailan ka magiging alipin ng ibang tao kung tingin mo sa sarili mo na hindi ka nakikita yung totoong value? Kaya ito may papayo ko sa iyo, umpisan mong mag-try mag-negosyo o humanap ng mga opportunity na ikakabago ng buhay mo. Malay mo dito ka mag-grow and go wide fast para matuto kang harapin yung challenges na nangyari sa'yo, para matuto kang mag-solve ng maraming problema. Huwag mo hayaan na yung buhay parang circus na paikot-ikot na lang. Para malaman mo yung future mo, tignan mo yung mga taong kasabayan, tignan mo yung mga ginagawa nila. Yung 2 to 5 years and 10 years, kung ano yung ginagawa, yun din yung mag-ikaw. Kaya ako, walang masama sa pagiging empleyado, dahil kumikita ka din ng kaunti pero kulang pa din. Dapat lagi kang parang side hustle na pinagkakabalan para once na nawalan ka ng trabaho o nagkasakit ka, meron ka pa rin another source of income. Kaya yung papayo ko sa'yo, mag-try ka ng mga iba't ibang opportunity para pag dumating ka sa age of 60 na hindi mo na kaya magtrabaho, at least merong pumapasok pa rin na pera sa'yo. Kaya tuto ka munang magnegosyo at try ng iba't ibang opportunity. Malay natin yun ikakabago ng buhay mo. Kaya ito lang advice ko sa'yo on dito, alam mong gawin mo, take action, do it yourself. Huwag kang matakot mag-fail at mag-try. Para sa mga bagay na kinakatakutan, nandoon yung totoong ikaw. Kaya gawin mong inspirasyon yung mga pagsubok at challenges na nangyayari sa buhay mo. Kung binibigyan ka ng matinding sitwasyon, harapin mo head on lang, head on. Huwag kang matakot na
feel na pagtawanan ng ibang tao. Kasi alam mo sa sarili mo, ikaw rin makikinabang pagdating ng araw. Kaya ito lang may papayo ko sa iyo. Unahin mong palaguin yung sarili mo at tulungan para pagdating ng araw, mas madaling tumulong sa ibang tao. Para pagdating ng araw, time financial freedom. And bago ko tapusin to, ito lang mapapayo ko sa iyo. Kaya ang topic natin, learn from your scratch. Matuto ka munang sa mapagkakamali mo bago makuha yung bagay na gusto mo.